Isa na namang throwback story ang video nating ito, guys. Habang tinitignan ko yung mga nakaraang NBA draft, napansin ko na pwede palang nakuha ng Lakers doon sa mga yon sina Nikola Jokic, na ginawan ko na ng video, at si star shooting guard Jamal Murray. Alam naman natin na silang dalawa na ngayon ang talagang star player sa Denver Nuggets na ilang beses nang pinahirapan ng Lakers. Noong 2016 NBA season, ang lineup ng Lakers sa shooting guard position ay sina Jordan Clarkson, Lou Williams, Nick Young at Corey Brewer. Mas kailangan nilang punan ang kakulangan sa small forward position kung kaya naman ang pagkuha kay Brandon Ingram ay maituturing na magandang move. Pero ano nga kaya ang nangyari kung si Jamal Murray ang kinuha ng purple and gold sa draft na yon? Si Jamal Murray ay naglaro noon sa Kentucky University sa NCAA sa Amerika, kung saan nakapag-average siya ng 20 points, 5.2 rebounds, at 2.2 assists per game. Maganda din ang shooting niya noon sa tres na nasa 40.8%. Pero dahil sa masikip na nga ang rotation ng Lakers sa shooting guard spot ay hindi na nila ito kinuha. Si Murray ay isang crafty scorer, meaning kaya niyang makascore sa iba't ibang paraan. Hindi siya takot sa malalaking moments at handang kumuha ng mga final shots ng laban. Although hindi naman siya kilala bilang isang defensive stopper, maganda ang career shooting percentage niya sa floor na nasa 45.2% at shooting sa tres na 38%. Talagang mapakikinabangan ng Los Angeles Lakers ang serbisyo niya kung sakaling siya ang kinuha nila noon sa draft. Anyway, dahil nga sa logjam ng gwardiya sa Lakers kung kaya naman noong 2016 NBA draft, pinili ng Los Angeles ang small forward na si Brandon Ingram mula sa Duke University matapos siyang makapag-average doon ng 17.3 points, 6.8 rebounds, at 2 assists per game. Matangkad siya at may kahabaan ng mga galamay kaya naman madali siyang makascore kapag malapit sa basket at maganda din ang pinapakita sa depensa. Sa unang 3 taon ni Jamal Murray at Brandon Ingram sa NBA ay halos pareho ang mga scoring averages nila. Sa unang taon nasa 9 points per game, sa second year nila nasa 16 points na, at dun sa third year parehong tumaas na sa 18 points per game. Ang laro ni Brandon Ingram ay may focus sa depensa dahil sa kanyang body frame, habang si Jamal Murray naman ay mas focus ang laro sa opensa. Sa third year na yon ni Ingram kasama na niya sa Lakers si LeBron, ngunit nagawa pa din niyang maitaas ang kanyang laro. Yun nga lang, dahil hindi na makapaghintay ang Lakers kay Anthony Davis na-trade na nila si Brandon Ingram kasama sina Lonzo Ball, Josh Hart, at 3 first rounds draft picks sa New Orleans Pelicans para sa All-Star Big Man. Kung nagkataon na nakuha nga ng Lakers si Jamal Murray, malaki din ang chance na na-trade din siya noon ng Lakers para makuha si Anthony Davis. Pero paano na nga lang kung bago pa noon si Nikola Jokic ang kanilang kinuha, imbes na si Julius Randle? Malamang hindi na nila kailangan ng serbisyo ni Anthony Davis dahil solve na sila sa center position kung nandyan si The Joker. At dahil doon, malaki din ang chance na nagstay sa kanila si Jamal Murray at hindi na pabilang sa kung anumang trade. Isama mo pa dyan sa panghihinayang paano na lang kaya kung hindi basta pinamigay ng Lakers si Ivica Zubac sa LA Clippers? Kung sa Clippers starting center na siya sa fantasy lineup na yon ng Lakers, magiging super solid na backup center siya ni Joker. Ang tindi ng interior defense at offense ng Purple and Gold doon. Siyempre nagbabalik tanaw lang naman tayo sa video na ito at matagal nang nangyari na ang mga nangyari. Pero nakakatuwa lang kasing isipin na paano kaya ang kinahinatnan ng Lakers kung nung 2014 NBA draft si Nikola Jokic ang kinuha nila. Tapos nung 2016 draft naman si Jamal Murray. Nakakatawa lang pero parang ninakawan naman nila nun ng harap-harapan ng Denver Nuggets. Kung ganun nga ang nangyari syempre, dahil sa galing ni Joker at Murray ay maiiba ang kapalaran ng Lakers sa mga susunod na draft. Pero dahil katuwaan lang naman, paano kung sila din ang nakakuha kay point guard Lonzo Ball, shooting guard na si Josh Hart at small forward na si Kyle Kuzma? Tapos paano kung sa kanila lumipat noon si LeBron James mula sa Cleveland Cavaliers? Aba, mahirap ma-deny na medyo malakas ang lineup na yan Ang interior game ng Lakers team na yan ay sagot na ni Joker, habang nariyan sa perimeter sina LeBron James, Jamal Murray, Kyle Kuzma at Lonzo Ball. Dahil ball handler din si Jamal Murray,
at kayang maglaro ng point guard. 4 sa lineup na yan ang basically point guard sa team. Si Joker, LeBron, Lonzo at Murray. Kung maglalagay pa sila ng shooter sa team na yan talagang mahihirapan ang kabilang koponan. Pero again, syempre hindi naman nangyari yan at nag-speculate lang tayo, kaya hindi talaga natin malalaman kung mag-workout pa yung ganyang team or hindi. Pero kung sakaling ganyan ang naging team ng Purple and Gold tapos nakapagdagdag nga sila ng shooters, sa tingin nyo ba makapagre-resulta yun ng at least isang championship? Napapaisip tuloy ako kung sinong team ang pwedeng humarang sa kanila sa Western Conference, ganun na din sa East. Syempre aalisin mo na dyan yung Denver Nuggets dahil wala na sa kanila si Nikola Jokic at Jamal Murray. Napigilan kaya ng team na yan ang Warriors Dynasty? Hindi natin alam pero nakakatuwang isipin. Balik sa katotohanan, hanggang sa mapublish ang video na ito ilang taon nang pinahihirapan ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers. Kung bakit ba naman kasi kumalas ang Lakers sa winning formula nila noon na nagdala sa kanila ng kampyonato noong 2020 NBA season. Sa season na yon si LeBron James ang nilagay nila sa point guard, pagkatapos ay sinamahan ng shooting guard at small forward na 3-point shooter at mahusay sa perimeter defense gaya ni Kentavious Caldwell-Pope at Danny Green. Sa front court naman ay hindi nila pinabayaan si Anthony Davis humarap mag-isa sa mga big man ng kalaban at pinasamahan siya ng isang starting center na pisikal gaya ni na JaVale McGee at Dwight Howard. Ang trabaho lang mag-rebound, mang-block at manggulo sa center ng kalaban na koponan. At ganun nga ang nangyari noong 2020 NBA Championship run ng Lakers nang makaharap nila sa Western Conference Finals ang Denver Nuggets. Imbes na laging si Anthony Davis lang ang pinanghaharap nila kay Jokic, nandyan kapalit niya sina Howard at McGee na talang masasabi na nabother ng husto ng Serbian big man kung kaya naman na dispatcha nila ang Denver Nuggets nang hindi naaabuso si Davis. Pero dahil kung ano man ang dahilan sa mga sumunod na season ay nilagay ng Lakers si James sa power forward slot at si Davis mula sa power forward ay ginawang center. Sa tuwing makahaharap tuloy ang Denver Nuggets, ay puwersado si Davis buong game na kumayod sa opensa at magpakahirap sa depensa para kay Joker. Going back sa topic ng video, sa tingin nyo ba gumanda ang kapalaran ng Lakers kung si Jamal Murray ang kinuha nila noon sa 2016 NBA Draft imbis na si Brandon Ingram? Nakatulong kaya siyang makapag-champion ng LA? Let me know sa comment section kung ano ang sa tingin nyo. Like and subscribe din pala. Salamat ng marami.